Kuya! Good morning, 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 Kuya! Morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Morning, Kuya! Good morning! La 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 la! Good morning, Kuya! Welcome to Good Morning, Kuya. 5:11 na po ng umaga, September 8, 2016. It's a Thursday, and of course, kasama natin today si Doc Joseph. Yes! As in every Yes, Thursday. Wala yung partner natin, di ba? Ang pinaka Nasa wala eh. kayo, matanda. At dahil dyan, wise man. Dahil dyan, naging GMK Teens Edition tayo today. Bumaba ang edad natin lahat. Di ba? Yes, oo. Pumasok Tama pa si yan. si Talia. Oh, Yung age natin bumaba. Yay! Natutuwa naman ako. Welcome back kay Natutuwa naman ako, Diego, kasi hinahanay mo ako sa mga edad nyo. Siyempre. Happy ako doon. Kala ko magkaedad lang tayo eh. Alright, bago ang lahat. Nalaglag ang kaldero. Nagdadabog yata na si Diego eh. Nagdadabog ka ba, Diego? Di, meron ako tatanong sa inyo, pero I want you guys to be honest with me, as much as possible. Ikaw ba, Doc Joseph, Talia, Diego, and of course, Harris, tuwing kailan nyo ba naaalala ang Diyos? Well, honestly, basta Pag may naalala ko pag may problema. blessings, pag may Yes. problema. Pag may problema. Ako, alam mo yan, Angel, ako araw-araw. Oo, si Diego, in fairness naman kay Diego. In fairness talaga kay Diego. Hirap o ginhawa. Oo, hindi kasi, di ba, we're all guilty of this. Yes. Talaga naman pagka masaya tayo, di ba, pagka wala tayong problemang nararanasan o wala tayong physical suffering, talagang parang hindi naman natin talaga naaalala ang Diyos, di tayo nakapagdasal. We're all guilty of that, di ba, Doc Joseph? And tapos, pagka bigla tayo may mga problema, may mga pagsubok sa buhay, meron tayong mga sakit, tsaka lang natin maaalala ang Diyos. So, yan yung napakagandang katanungan po this morning. Bakit kailangan makaranas pa tayo ng pain, physically at spiritually, bago po tayo makakilala sa Diyos? Yan po ay sasagutin ni Brother Eli Soriano para po sa ating Biblically Speaking. Unang-una, napakahalaga ng pain sa buhay ng tao. It's a part of life. Pain signifies life. Without pain, you are not living. Without the sense of pain, lalabas, ka na. Tinan mo yung may mga diabetes, Sa nasusugatan, wala nang nararamdamang masakit. Kasi sira na yung mga sensory nerves nila dahil sa dami ng asukal sa dugo, nadadalin yung kanilang mga senses, isira yung kanilang mga nerve endings, kaya hindi nakakaranas ng pain. Ganon din yung mga taong nakakoma, hindi na nakakaranas ng pain. So ang pain o ang kirot o sakit ay napakahalagang indication ng buhay. That's a part of life. Bakit pinapahintulot ng Diyos yun? Basahin natin ang 3 Gs ng Ecclesiastes. Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ang tao pala nasasanay. Pwedeng pagsanayan ang pain o sakit. Tanong mo, pagkasanay ka na sa hirap, natitiis mo yung hirap. Basahin natin yung panaghoy. Ganito ang sinasabi sa talata ng panaghoy, 3:27. Mabuti nga sa tao na magpasan ng pamatok sa kanyang kabataan. Maupo siyang mag-isa at tumahimik sapagkat kanyang iniatang sa kanya. Loy. Sumubsob siya sa alabok, kung gayoy magkakaroon siya ng pag-asa. Ibigay niya ang kanyang pisngi sa sumasakit sa kanya. Mapuspos siya ng kadustaan, sapagkat ang Panginoon ay hindi magtatakwil magpakailanman. Sapagkat bagaman siya'y nagpapapanglaw, gayon may magpapakita siya ng habag.
ayon sa kasaganaan ng kanyang mga kaawaan. May pag-asa pala sa mga taong marunong magtiis ng mga sakit, mga kahirapan sa buhay. Mabuti sa tao magpasa ng pamatok sa kanyang kabataan. Maupo siyang mag-isa at tumahimik sapagkat kanyang iniatang sa kanya. Sumubsob siya sa alabok, kung gayoy magkakaroon siya ng pag-asa. Mas may pag-asa ang taong nahirapan sa buhay kaysa sa nabuhay na puro kalayawan. Yun ang sabi ni Balagtas. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait at munit sa hatol ay salat. Meron pang isang sinabi, Sis Luz. Isa yung para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Kita mo, napakagandang mga salawika ni Balagtas yan. Para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Pag nakaniig ka, nakapirmi ka sa laging tuwa, laging kasaganaan, konting hirap lang, nagpapakamatay na ang tao. Merong ganon. Kaya mas mabuti yung nakakaramdam ka ng hirap, ng pain, ng suffering. Kailangan yon para patibayin tayo. Magkaroon tayo ng resistance sa mga dumarating na mga iba't ibang bagay sa buhay ng tao. Yun ang isang dahilan kung bakit ipinapahintulot ng Diyos na makaranas tayo ng physical at saka spiritual pain. Yung pain of the heart strengthens the heart. Ang mga dalamhati, mga kung ano-anong problema, nakakapagdulot yan ng ng katatagan ng pananindigan, kapatid. So, hindi ka naman talaga matututo kung hindi ka magkakamali. Yes. Diba? So, yan. Maraming salamat po sa inyo, Brother Eli Soriano, para po sa ating Biblically Speaking. Okay, and bago ang lahat, syempre, kailangan natin magbigay ng mga payo ng mga recipe. Yes, after ng food for the soul, food for the stomach naman tayo. Oo, food for the stomach. And syempre, this week, Haris, meron tayong cabbage serie. Alam mo yan, di ba? And today, ano ba ang recipe natin, Haris? Cabbage salad para sa ating quick meal. Okay, with Doc Joseph. Yes! Yeah. Oh, the tres pogies. Kilig. Sakto lang. Hindi, walang labis, walang kulang. Pantay-pantay lang tayo. Okay, cabbage salad tayo. Kasi this week, Doc Joseph, cabbage ang special ingredients natin. Although ang cabbage notorious siya for being high in uric acid, but hindi alam ng tao kasi mataas din ang nutrient nito level. May vitamin C naman din siya, tsaka yung fiber din niya, tsaka yung electrolytes okay naman din. And of course sa Tagalog to, repolyo. Repolyo. Ito yung laging hinahalo sa mga soup. Sopas. Sopas. Sa pansit. Hinahalo din siya. So lagi siyang diba? Yeah, parang ngayon siya ay main actor. Lagi siyang extra lang siya. Supportive. Yes. Ngayon siya na yung main cast natin. Kawawa naman. Ito, pero ngayon yung mga dating bida tulad ng kamatis, carrots at cucumber, sila ang supporting. Siyempre kailangan natin ng So ito ang mayo. Ingredients, Doc Joseph. Ingredients natin? Of course, andyan ang ating cabbage, ang cucumber, kamatis, ang carrots. Meron din tayo siyempre pampalasa natin, salt and pepper, and I think sesame seeds. And of course, mayo. Pampalasa. Alright, Doc Joseph, paano gawin tong dish? Okay. Paano nga? Mag-slice So, kailangan i-slice ang cabbage, pati ang carrot i-slice. Yes. Then, cucumber i-slice. I-slice nyo na lahat. Huwag lang ang dalhin, Doc Joseph. Tomatoes, yan. Kasi langgan lang natin yung buto. Okay, ang buto. Yan. Slice din. Slice na maliliit. And then, Tapos, i-mix. salt and pepper. Okay.
Ihalo ang mayo. Oo. Sesame. Ayun, ang galing. Parang ano siya, no? Ang galing. Para siyang, although bida si cabbage, side dish lang siya. Oo. Saka alam mo, Jacob, yan ang magandang dish din. No? Kagaya ko, non-chef. Parang pinaghalo-halo mo lang. Yes. Ang bilis. Tapos lagyan ng mayo. Oo. Di ba pag kumakain tayo sa labas, yung mga Japanese restaurant, ganun rin. Ito ang madalas na... yes. Pero may sesame oil. Oh, yun. At saka malalasa nila yung kanilang yung toasted na sesame, masarap na twist din yun. Para sa salad. Malaking bagay yan eh. Okay. But tandaan nyo lang po, no, mga kasamba, yung mga salads natin should be eaten first before sa main dish po natin. Of course. Oo. Baka fiber. inuuna ang dessert dyan eh. my. Oy, puntahan natin ngayon si si Kikay. Doc Joseph. Sino ba ang nawawala, Doc Joseph? Oo nga, yung ating reyna ng palengke, si Kikay. Nasaan siya ngayon? Alamin natin. Good morning, Kuya! Good morning sa inyong lahat, mga kasangbay. Ako si Kikay at nagbabalik ako dito sa Frisco Market dahil alamin natin magkano na nga ba ang presyo ng ating mga seafood. And ngayon, nandito ako sa tindahan ni Ate Lisa. Ayan, hi Ate Lisa, hello! Okay, tanungin natin siya magkano na nga ba. Unahin natin ate itong alimasag. Magkano per kilo? 200. Ito mga kasangbahay, ang ating tulya. Ito ay naghahalaga sa presyong 50 pesos per kilo. Ang halaan ay naglalaro sa presyong 80 pesos all the way na po yan to 100 pesos per kilo. Ito naman ang ating favorite, ang tahong ng Cavite. Ito daw yung masarap eh. Yung maliit ay bumabadak sa presyong 80 pesos per kilo. Yung malaki naman, 100 pesos per kilo. Isa pang masarap pa ang seaweeds na naghahalaga naman sa presyong 120 pesos per kilo. O ayan mga kasangbahayan, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga seafood. Pero wait, there's more dahil meron akong tip sa inyo. Alam nyo ba mga kasangbahay, kapag kumain kayo ng tahong, tapos if it's the time of the month para sa aking mga kapwa kababaihan, alam nyo ba na maganda ito dahil ang tahong is a good source of iron. Maganda po ito sa dugo, lalo na kung meron kayong anemia. O ayan, masarap pa. Okay mga kasangbahay, dahil pinaulakan tayo ni Ate Lisa kung magkano ang kanyang mga seafood dito sa Frisco Market, syempre bibigyan natin siya ng gift pack mula sa Good Morning Kuya at 4 Directions ads. Maraming salamat ate! Thank you! Okay mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga gulay at mga seafoods. Uy, bukas sasamahan nyo ko dahil aalamin naman natin magkano na nga ba ang ating mga basic commodities dito sa palengke. Ako si Kikay at ito ang Palengke Price Watch sa Good Morning Kuya! Nasa Frisco. Nasa Frisco Kala ko naman na sa pala. Frisco, California. Oo nga, nandiyan na Frisco pala Del Monte. Oo. Siyempre, kailangan dapat updated sa mga presyo sa ating palengke. Pero bagong lahat, Haris, para magkaroon ng abs. Eto na! Good morning, Kuya. I would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Yon, go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And of course, Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Yan ang pumiyok pa. Nagbinata pa siya. Good morning, Kuya. I would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. At OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! Sa'yo kailan. Welcome back sa Good Morning Kuya. 5:27 na po ng umaga. And sino ba dito ang ano? Ang tinanong mo sa akin kanina? Sino bang may wrinkles dito sa atin sa forehead? Meron. Ako, Doc Joseph, Ibig sabihin wala. lang, hindi kayo nagbobotox. Ako diba? meron. Ako, wala po. Natural. Wala Wala po pa. masyado. Bagong botox ba yan? Ito para natural way of para matanggal yung mga wrinkles natin sa forehead. Itong kailangan mong exercise. Para sa Fitness 101? Yeah. Good morning, Kuya! Nagbabalik muli ako para sa Fitness 101. At ngayon, maging topic naman natin ay pangpawala naman ng forehead wrinkles. Kaya ito ang mga simple tips na ibibigay ko sa inyo. Place both index fingers at the edge of your hairline, in line with the eye pupils. Make small, firm, inward circles with the fingers. This workout
reduces brow furrows, and also opens the blood and energy channels in the face. Next, place the same fingers between your hairline and the top of your eyebrows, lined up with your eye pupils. And again, perform small inward circles. This face training workout will build underlying muscle, tighten the brow skin, and yield a smoother forehead. Last one. Place an index finger between the eyebrows, just above the bridge of your nose. Using firm pressure, make small circles so that you feel the tissue shift below the skin. This will reduce the depth of vertical lines between the eyebrows and lower forehead. Sa mga gustong mabawasan yung kanilang mga forehead wrinkles, pwedeng-pwede niyong gawin itong mga simple exercises na binigay ko sa inyo. Kaya samahan niyo muli ako tomorrow for another of Fitness 101. O diba? Ang dali lang. Siyempre maganda rin yung yung ganyan, yung mga natural way, diba? Pero kasi, ang sabi nila, diba, the more wrinkles you have, wisdom level mo sa taas. Diba? Pakita nga sa'yo. Sa kanya wala eh. Walang wisdom si Haris. Pero reminder lang po mga kasama, hindi po yan on the spot mawawala. Oo naman. Exercise, gawin nyo regularly po yan. Kasi madami mga tao na pag may sinusunod na advice, in-expect nila after 2 days, ay walang epekto, ayoko na. It should be maganda yan. On the medical side, yung sinasabi nga ni Talia, no, Jex, we have very, very thin lines of arteries and vessels na lumalabas sa cranium natin. Yung brain, yung skull natin, no, may mga maliliit na ugat. Kaya minsan nakikita mo, di ba, Talia, pag nagagalit kami, mga lumalabas na vessel. Ugat, oo, yes. So these are dural arteries na maganda siya na minamassage minsan. So totoo it ba yun, helps Doc? circulate. Kung yung mga laging kunot ang noo, ganun. So mas mabilis daw magka-wrinkles. Yes, because you increase the vascularization on this area, so masyadong yung kaya muscle sabi nila, di ba, to smile daw uses less muscle sa face. Yes. So totoo yun. Alright. Well, mula doon, punta tayo, Haris, kay Doc Joseph. Yeah, sige. Ayan, nandito naman tayo sa Usapang Kalusugan. Usapang Kalusugan. Yan. Yung pinag-usapan natin last time, di ba, tungkol sa PRP. Ngayon naman, pag-uusapan naman natin yung mga importanteng mga minerals at vitamins na very significant sa ating reproductive system. Maganda yan. Minerals and vitamins. Kasi pag minerals, vitamins, natural. Okay. Number 1 kasi, di ba kadalasan ang problema, isa sa mga problema ng mga kalalakihan is yung ED or erectile dysfunction. Nasabi nila na if you have vitamin D deficiency, pwede kang magkaroon ng ED. Pero Doc, para malinawan yung mga nanonood, What is the common source of vitamin D? Kasi ang common lang sa atin C, B vitamins, saka mga E. Pero what is the common source of... Diba, very basic na, correct me if I'm right, Diego, is yung sunlight natin. Sun, diba? Siyempre, ang sunlight, ang pinakamaganda, lagi natin sinasabi, hindi kayong yung mga 9 o'clock pataas. Kailangan yung mga... Kailangan yung may proper exposure tayo. Yes, yung mga 6 o'clock, 7 o'clock, mga 8 o'clock. The best is mga 7 o'clock. Kasi onwards, masakit na sa balat eh. Exactly, no? Actually, pag titingnan mo, vitamin D, as it penetrates to the skin, meron na tayong na formulated yung hindi activated na vitamin D. Basta pag na-trigger yung vitamin D mo, it forms the activated form. The activated form of your vitamin D is the one that improves your what? Yung bone mineralization, 'di ba? Yung mga buto natin. Tapos in other parts of the system. Now, with regards to yung sinasabi natin, it will affect the ED kasi
yung nitric oxide natin na importante for erection is very significant ang vitamin D. So, Doc, vitamin D is a catalyst for nitric oxide. Yes. Because there are nitric oxide capsules that are being sold. Yes. But ang purpose nila is for kasi pang-pump daw ng muscle. Yes, muscles totoo yan also. because it dilates your blood vessels Exactly. ba? Very good. You are correct. Okay. So, ang vitamin D doon is a very, very vital element. So, ibig sabihin, are we saying na exposure? Enough exposure but not overexposure. You expose yourself to vitamin D like yung mga exercise, biking, diba, running, brisk walking, you know, you get enough vitamin D to sustain your muscles for a healthier and maganda yung mga circulation mo. Then eventually, if you're talking about erectile dysfunction, mawawala yon, no? You will have a lesser degree of having that problem. Hindi natin sinasabi vitamin D lang, pero ang vitamin D can be a very, very crucial vitamin D with regards, correct, to your having that problem of ED. Okay? Punta na natin yung isa pang pagtapos ng vitamin, meron pa tayong isang mineral. Di ba? Ang dami nating mineral. Okay. We always say that yung... Wait, difference of vitamins sa mineral? Ang vitamins kasi nakaka-factor in yan sa ating mga system. No? Like yung vitamin C is very important for blood formation. Di ba? Vitamin E, your tocopherol is very, very good for your skin formation. Di ba? And other reproductive system. So vitamin C has some mechanism that goes with the system that forms very, very good production sa ating katawan. With regards to minerals, these are the ones that fuel, that are very, very important receptor na pag connect mo, Diego, ito yung very vital to some aspect of our organs. Okay? Like, what we will be talking about is your selenium. Yes. Alam mo selenium yun. Alam mo Harrison, no? We always miss, ano ba ang selenium? Parang ang tigas-tigas, parang bakal yata yan na kinakain ba yan? But this is very, very important, especially for the male reproductive system, because your selenium is very vital, lalo na sa prostate glands mo, may selenium yun eh. Diba? So it helps in the reproduction. So sinasabi nila, where do you get your selenium? In the blood. Do you know that you have an ample amount of selenium in your nails? So, nails? Nails. The nails. Really? Wait, doesn't mean kainin ko nail ko, no? Siguro, yung mga nagkakagat nail biting, oo, nakakatulong. So, pwede ba? Pwede yun? Kung nag-nail bite, possibly may deficiency ka sa selenium. Di ba kasi... nail biting. Yeah, pwede. The body sometimes looks for sources. It triggers, it sends a triggering factor. It could be, but what is important about this selenium, not because of its reproductive part, but because it lessens or prevents aggressive form of cancer. Diba? Wow. Kasi ang prostatic fluid natin sa prostate mo, meron kang selenium. Alam mo, vital angels, lalo na sa mga kalalakihan natin, the vital mineral is what? Zinc, selenium, magnesium. Pag kulang lahat yon, then you're bound to have what? Prostate problem, erectile dysfunction, infertility, which we do not like, di ba? So selenium now takes precedent because it prevents aggressive type of prostatic cancer. When you talk about aggressive, Diego, yun mga tipong stage 1 diretso stage D. Lumalaktaw na. Lumalaktaw na. Remember, prostate cancer is a cancer that doesn't go very slow but very fast. As compared to other cancers. Exactly. Kung nakita mo siya, the next year, nandoon na siya. May progression. Ganun kabilis. Yeah, hindi siya kagaya ng breast cancer, colonic cancer. It takes a while. Does not, sa kuko. When you say kasi prevent, it does not mean na pipigilan niya.
but it keeps that cancer in control. Yes, oo. In other words, pwede mong hulihin at an early stage. So your selenium ngayon, Diego, has a mechanism wherein it blocks even genetic or yung hereditary aspect ng prostatic cancer. Okay? Even genetics, ha? Yes. So sinasabi natin, di ba, nabanggit ko before, what is the preponderance of your prostate cell? Yung covering niya, your protein. So these minerals can break the protein coating of your yung cancer cells mo to give its effectivity. Ang prostate cancer hindi nila na-detect at early stage. Usually nasa late stage. Later stage na. Yan ang peculiarity ng prostatic cancer. Kaya Dok, may kakilala ko, Dok, 3 months lang since na-detect siya, wala na. Usually, Harris, na-detect yun yung late stage yes, na. so, kung may tama na ang bones mo, affected na yung mo, my mga question system is, so, di ba yung selenium? So, how do you detect sa isang tao na kulang siya sa selenium? Aside from, yun nga, of course, magkakaroon siya ng prostate you problem. do blood examination. But it's rarely being done because it's rarely being requested. Yeah. Diba? Pag nag-blood exam, diba, Talia, hindi naman tayo, check the selenium level of the blood. Parang, hindi naman yan very, very common. So, siguro... so, where do you get the selenium? Yes. Siguro, we have to request now, especially yung mga special requests for mineral evaluation. Siguro we're trying to look into yung mga selenium, mga zinc. That's why pwede natin i-correlate ngayon, di ba? Diego, bisan bumibili tayo ng supplement. May vitamin, may minerals. Ano ba talaga ang kailangan natin? Sometimes we miss out on that. Yeah. Then you just have to get, ito pwede na to, 500, 50 units, sometimes okay na yan. Multivitamins are not enough kasi tignan mo yung doses very di ba? Very So sabi mo, Doc, buy na lang what you need. Find out what you need. Exactly. Kung saan ka nagkukulang. Especially pag minerals. Yan, ikaw, Harris, kasi you diagnose patient. Pag kailangan ng individual ng selenium, you just give selenium. Yun ang kulang zinc. Diba? That's why yung we have stores that have their individual minerals that is given to you. You said zinc, no? Ba't lagi magkasama ang zinc and selenium? I see packages talaga na calcium, magnesium, or zinc and selenium. Lalo na sa male reproductive system. Yung zinc, malaking role din yan. It has a very, very essential role. Diba lagi sinasabi, pag kailangan mo ng prostatic fluids na more, your prostatic fluids has a lot of zinc. So it covers it. Even your sperm cell have zinc. Pero Dok, magandang source din ng selenium pa sa kasambahay natin is yung broccoli. Ang broccoli, ang gandang source ng selenium yan. So if they can just steam ang broccoli and then twice a week in 1 cup, magandang source daw siya ng selenium. Tama yun, maganda. Tama, di ba, Monica? Good morning! Good morning! Yun ang mga importante natin eh. Di ba kasi minsan nami-miss out natin, Monica, di ba? Parang vitamin tayo, vitamin. Pero minsan nakikita natin, di ba? Ang daming mineral. Di ba? Yes. Yung mga mineral ngayon, later on, will be very, very significant for each individual system in the body. Walain yung mga supplements na yan. Malaking bagay yan. Yes. Nung generation natin kasi, Doc Joseph, nung mga teens tayo, wala tayong ganyan masyado eh. Even the term supplement during our time is not even identified. We always talk about multivitamin. At least now, yung mga tao are aware, di ba? Yung mga other supplements out there, multivitamins. Alright. Maraming salamat, Doc Joseph. At syempre, dahil wala si Kong, pumalit ang... Hindi ko alam ba't ako eh. Dapat si Doc Joseph to eh. Kasi according to age eh. Bali na lang. Ito, driving tips to para sa mga ating mga kasangbahay. Lalo naman sa mga bago pa lang nagdadrive ng kanilang mga sasakyan. Alamin natin ang tamang paggamit ng clutch. Kung manual ito at kung ano ang dapat gawin kung sakaling magka-problema ito. Meron po tayong tinatawag na clutch driver. Naka second gear, naka third gear, naka fourth gear o hanggang fifth.
nakapatong yung paa niya sa clutch, di naman niya gagamitin. Ang ginagawa kasi ng iba, kahit naka-higher gear, clutch yung inuuna. So mali po yun. Marapat na alam ng nagmamaneho kung gaano kahalaga yung clutch. Basta ikaw ay nasa second gear na, dapat tatanggalin na natin yung paa natin sa clutch. Nagsimula tayo sa second hanggang fifth. Ang clutch natin, ginagamit lang talaga natin yan sa starting, stopping, and shifting. Pasira ang ating clutch, hindi e-enter yung gear para mapatakbo siya ng engine. Ngayon, ang cause naman kasi ng pagkasira ng clutch, pwede kasing nawalan siya ng tinatawag nating fluid. Pwede rin ang cause niya, nasira yung tinatawag nating clutch line natin o ang clutch natin ay tinatawag natin na nasunog. Ang gagawin natin kapag ang sakyan natin ay sira ang clutch, ang una mong gagawin, kailangan patay ang makina, isisip mo yung gear sa first gear o sa primera. At tapos, i-on natin yung makina, sasabayan natin ng gasolina para tumakbong tuloy-tuloy yung ating sasakyan. Ngayon naman, kapag tayo ay mag-shift na ng gear from lower gear to higher gear, gagawin natin doon is timing natin yung pagpasok ng gear to second gear. Ganun, no? Kailangan, hawakan mo yung gear, itapat mo sa second gear, atake mo dahan-dahan, ipampang gasolina hanggang sa mag-enter siya. Ganun din ang gagawin mo kung ikaw ay papunta na sa third gear. Mostly kasi kapag sa ganung sitwasyon, ang pinakamataas na gear na kailangan mo lang gamitin is hanggang third ka lang. And then kapag mag-shift ka naman ng gear to higher gear to lower gear, yun din ang procedure niya. Kailangan nga lang kapag ikaw hihinto, ilalagay mo siya sa neutral at saka ka lang magpipreno. And then, kapag magpapa-start ka uli, papatay mo ulit yung makina mo, lalagay mo sa first gear, ganun uli yung gagawin mong procedure. Itong ganitong klase ng sitwasyon, pwede lang nating apply kapag ikaw ay nasa malayong lugar o sa mga ilang o sa mga sabana na lugar na walang mga sasakyan. Yun ang mga alternative na gagawin mo. Sa ating mga motorista, para maiwasan natin yung ganitong klase ng sitwasyon, kailangan lagi natin i-check yung ating makina, yung ating preventive maintenance, para kung ano at ano man, alam natin kung ano ang dapat nating gawin. Madaming tips. Ano ba ang nadali mo doon, Haris? Actually, nung first time ko rin mag-drive ng manual. Kasi ako nag-umpisa mag-drive actually manual. Tapos saka ako nag-shift on to automatic. Pero mas madali daw kapag nag-start ka ng manual bago ka mag-matic. Manual naman talaga ang basis lang. Yes, at saka dapat kasi mas mahirap dong iba-balance mo talaga yung brake mo, yung gasolinador mo, at saka yung clutch. Hindi pwede na biglang bitaw, mamamatay yung ano na. Saka mas tipid na fuel efficient ang manual. Yes, pero tama siya kasi yung mga older models, clutch cable ang gamit. At madalas noon kasi napuputol yung clutch cable. Yes, so naalala ko, bata ko, ginagawa ng daddy ko paraan. Hindi dinudugtong yung t-shirt ng daddy ko, tatanggal niya, punitin niya. Tatali niya dun sa ano. Idudugtong niya yung clutch cable para makauwi lang. Pero ngayon kasi hindi na clutch cable yung mga ano. Clutch fluid. Hindi, tapos ano siya, electronic transmitted ang pagka-clutch niya. So pero at least madami naman tayo natutunan, no? Diyan sa manibela natin everyday. May ibang tip. La 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 la. 6:80 in the morning. May kinakain si Jacob. Wow! Rambutan fruits yan. Early in the morning. Binasyo mo pa ako, may laman lang ako. Hindi. Magandang fruits in the morning. Kaya dapat... Gusto ko, Joseph. May bisita Bibigyan yan. ko sana ng rambutan kaso hindi ko makita. Asa si Doc? Si Doc Joseph kasi may kasamang special guest tayo para sa ikonsulta mo. Ayun! Madali ako nakakato kasi may special guest. Ang layo-layo pang pinagano. Ay, pasok na tayo, Ma'am Gino. Have a seat. Yan, may special. Good to sit down. Yan. Good morning po. Dito ka. Ay, kasama natin ang mga mga researcher at may mga found some substance or mga oncologic organic substance sa nakita nila na nakakatulong sa cancer. No? Siguro, Ma'am Sheila, can you tell us
how in history na how you came about this oncologic organic. Siyempre, Doc Joseph, before we Yes, let them talk, siyempre welcome muna natin sila, si Ma'am Sheila Tirun, ang researcher na doon nga po sa sinasabi ni Doc Joseph tungkol dyan sa Oncologic Organics for Cancer Program. Good morning po and welcome to our house. Yes. And of course, good morning, Sir Gigo. Gigo, yes. Gigo Heredia. Isa din po siyang researcher. Gigo. Gigo and Diego. Diego, I mean, good morning, welcome to our house. Morning. All right, Sige. Doc Joseph, your question. How did this oncologic organic came about? Actually, kasi our business is sa mga fruits, mga fruit fillings, mga jams, glazes, And because of the availability of different berries, different ingredients, naging passion ko na yung paggawa ng mga juices. Until, siguro mga 5 years ago, I decided to make a juice sa mga diabetic na tao. So with that, you need a further study, yung mga berries, alin ba dito yung kanilang, mabababa yung mga glycemic index, mga matataas ang fiber. Sa kaka-research ng mga iba't ibang mga berries, I fell in love with one berry na napakaganda niya. Kakaiba siya sa mga lahat ng mga berries. And in the middle of my research, nakakalungkot na my sister was diagnosed with cervical cancer. And I was really terrified nung malaman ko na meron siyang ganun kasi my mom died with lung cancer. So, I promise, sabi ko, I will not cry anymore and I will not release the same tears sa nanay ko at dito sa ate ko. So, of course, we are following the protocol at the treatment ng mga doctors and lalong naging malalim yung pagre-research ko to find a products to complement yung mga treatment na ginagawa ng mga doctors sa kanya. And yun sa pagre-research, tinawag ko na yung mga kasamahan ko, mga researcher, mga doctors and researchers, help me because I don't want to see my sister na ganito. Hanggang nakabuo kami ng mga products and little by little, yung mga katabing lugar natin, mga kababayan natin, kalugar namin doon sa probinsya namin, na mga may cancer, we also gave products sa kanila. Ay, na-try nila. Na-try nila. And we evaluate din. Kasi siyempre, in-house evaluation yung ginawa namin. Ang ganda-ganda ng mga improvements. Ang ganda-ganda ng improvements. And then, of course, we wanted na yung product sana mailabas, ganyan. But we are not doctors and we are not the credible person to speak for that products. Lalo na kung and to validate the effects. Yeah, we need to validate din, di ba? Yung mga talagang mga credible na tao like doctor. So, with that, I asked the help of Dr. Joseph. Sabi ko, tulungan mo naman kami. Evaluate mo, magkuha tayo ng patients. Ganito, mag-clinical trials tayo sa mga ganito. And I think, Doc, malapit na tayong matapos doon. Yeah. We're going into our last few months. Then we'll get the result. Kasi siguro maganda, Ma'am Sheila, malaman, tsaka nila, Diego, na how did you came about choosing this substance or particular organic substance na feeling mo na nakatulong sa sister mo? Kasi what happened to your mother is something that is emotionally very depressing at that time. So siguro ang pagtulong mo sa sister mo na also have cancer stricken because of cervix, no? How do you find out na yung mga oncologic organic substance mo na within your home base na ito ay makakatulong at na mixture mo that it came out na ito baka pwede, then itinransfer mo for a very big clinical trial. We started noon, we believe na syempre sa pagre-research and different suggestions, different knowledge na rin, we believe na there is a war inside the body. May gera sa loob ng katawan And kung paano mo lalabanan yung gera na yon, one soldier cannot attend the war. You need not only one battalion but with different strategies of battalions. Merong lalaban dito, merong lalaban doon, merong lalaban dito, may magpo-protect dito. So that is the philosophy behind nung pagde-develop ng mga product ng oncologic organic natin.
What about si Sir Gigo po? What is your participation about this I do the research on the products that passed on to me. But cancer is a very sly disease, no? And when they say they cannot find the cure, why are they looking for one cure? So ang ginawa namin parang Avengers team ito. Because cancer actually is 100 types of diseases in your body. So you also have to have a strategy that will address that. So it cannot be the same. Kasi yung cancer ng isang tao, ibang-iba po. Exactly. That's why it could be genetic, could be lifestyle or what. So the mechanisms are almost the same, but for each person it is unique. So they have to have a multiple strategy cancer protocol. That's what we do. Saka what is remarkable, no, Angela, Diego, no? So when I came into the picture, yung mga oncologic organic substance nila, na parang andoon na lahat yung mga research na ginawa nila, it has been pre-arranged. Yes. So ang ginawa ko lang is like, wow, parang ito yung mga ang tagal-tagal na mga tao na pag-aralan, or parang hindi lang din kami ng almost 4 years. Yeah, hindi lang napansin. So when you start compiling and trying to see na parang sinasabi mo, pag sinama-sama mo tong mga oncologic organic, it makes sense. So siguro parang nakakatulong siguro when you try to see yung mga essential elements na nagagawa, no? Kasi gusto ko lang siguro, Angel, tanungin kay Ma'am Sheila. Tsaka kay Jigo. Has you given this to anybody of your closest friend or colleagues na have approached you about your little na parang humble knowledge. Parang yung nakita ninyo na parang baka bigyan mo naman kami ng sample niyan o yung mga pinaggagawa, what's cooking at your backyard, no? Yes. Have you ever tried it to them, yung mga lung cancer? Yes, significant na rin yung mga numbers. Mula 4 years ago, significant na rin yung mga numbers na nakatry ng mga products natin. And yun nga, syempre, we need to watch over yung mga tao. Ano ba yung effect niyan? Ano ba yung nararamdaman mo? So, yung improvement, I would say siguro, on my personal, personal evaluation, I don't know kay Dr. Joseph, kay Doc Joseph. In my personal evaluation, dun sa mga taong na nabibigyan natin ng product, siguro kahit pa paano nasa above 70 to 80% naman. It's a process kasi. I mean, let's talk about the program. Improvement will be good. Ang goal natin is to have better quality of life for the patient. Number one, pain. We had actually patient recently, sa umpisa, ang hirap inumin yung mga products. He was given weeks to live. Ngayon, nagmamaneho na. Really? He's not out of the woods, no? Yeah. But the thing is, it's a process. So any improvement will be fine. We don't know if it's going to cure him or what. Well, that's the point. We don't know. Okay? But yung each product, you said nga po, different person, different type of kung paano siya gagaling, whatsoever. Doon po ba sa mga pinagbibigyan niyo po para po matry nila itong product niyo, iba-iba din po? Iba-iba, variety of ano pong mga type of cancers na po yung nabigyan po nitong certain product niyo? Meron po tayo program. Mga lung cancer, non-small cell carcinoma, mga adenocarcinoma, breast cancer, colon, prostate, cervical, myeloma, yung mga may myeloma, yung mga leukemia, ganon, brain. So mga iba't iba na rin silang iba't ibang mga type of cancer. We are not really specific kung anong cancer lang. Yes. Kasi we don't care kung anong cancer yung meron yung isang patient. What we care about is how to help his own cells para tumulong na rin, palakasin natin yung kanyang mga cells para tulungan niya kung ano yung may problema sa loob. Kasi we believe also na yung mga natitirang mga malalakas na cells doon, kailangan na natin silang i-preserve. Kailangan natin silang i-preserve. Oo. Kasi when they do chemo, namamatay din yung healthy cells. Diba? That's why, ang pasok po nito is to help the healthy cells na maging healthier pa. Maging healthier pa para mag-reproduce pa sila ng mas marami kung nilang healthy. Kasi yun nga, parang a war is not, hindi naman napapanalo ang isang war sa isang bombahan lang.
Parang ganun ang paningin natin, ano? Doon yung mga philosophy o yung mga pananaw natin sa normal na nangyayari sa buhay natin. Hindi naman kasi example, hindi naman yung lahat ng nasa Zamboanga ay Abu Sayyaf. Yes. Parang ganon. So, we need to select sino lang. Parang ganon. But ma'am and sir, this type of program po ba, ilang araw or ilang weeks siya before it can take effect? It will take a long time, no? Ang sabi nga nila for how long you have had the disease, it's 1 month per year. It takes about 8 to 12 years. So, for cancer, so maka 12 months, parang ganun din. Might take a year also for you to get back. Yeah. So, ang maganda kasi niyan, Angel, kasi overview when you try to see is like you take away, improve the normal cells, you improve the condition of or the morbidity. When you say morbidity in cancer, kasi after even treatment, so we will try to see if all these complementary oncologic organics. That's why we came into this clinical trials. Kung makakatulong siya. Less of the say that we are giving in or giving off to yung chemotherapy or radiation. So, andun pa rin yun. But what we're saying, we built the individual to make them parang functional. support system ba? Yes, exactly. Complementary po siya sa mga yung mga patient na nagkikimo, radiation. It is a complementary products. Last na po. You must remember that some of the things in the protocol have been around for almost 100 years. One phase of ours, 1905 pa na-discover yan. And in India, 1970s, they have been using that. So this is not just plucked from the thin air. This is backed up by a lot of clinical studies and real research. The thing is, the failure of those alone, ang batting average niya mag-isa, alone, like for example, enzymes, is low. But when you put the Avengers together, your outcomes are improved. Just because you have more simultaneous synergistic strategies. Yeah, makes sense. But does it come po in liquid form or tablet? Ano po, bali nasa capsule siya, naka-capsule siya. At saka meron din tayong liquid form. Yung juice natin. Okay. We'll be hearing more of this oncologic organics for cancer program. System. The ways of nature are always the same. If you want to be healthy, you have to eat well. You want to go back to health, you also have to eat well. So it's just the same track of the same train. I mean, we just follow the ways that the body needs, no? Nutrition, supporting the immune system. Parang lang yan, parang isang quote a person daw under medication needs nutrition. Pero yung isang tao naman na okay naman ng nutrition, baka hindi mo na kailangan ng medication. Ayan. On that note, Doc Joseph. On that note, we like to thank Ma'am Sheila Tiru and Digo Heredia for giving us new knowledge regarding oncologic organics. Thank you so much. Thank you. Thank you po. For that very informative discussion. It's nice to know that there are these things that we can do. And of course, may mga ibang bagay tulad na exercise and other things. Yes, this is very important. Health is mind, body, and spirit. Okay? So, take care of your body, take care of your spirit, take care of your mind. Whole yan eh. If you're stressed, paano ka, di ba? Ganun yun. If you're not at peace with somebody, meron kang mahirap. Yung mga cancer patients namin sa interview, I asked them, the first thing I asked them, meron ka bang hinanakit sa Is there something? Okay? We have to heal all aspects of the human body. Alright, on that note, di ba? Ayan, itong nakaraan kasi, nitong nakaraan, itinuruan tayo ni Coach David ng mga techniques sa mga karate, di ba? Ayan. Karate! Yeah! Paano ganon? Ano yan? Mamaya pa yan. Ito, karate moves. Kaya ngayon naman, ipanoorin natin yung pagpapatuloy nito. Dito lang yan sa ating Sports Basic. Karate po, ang competition karate, we have two kinds of events in karate. One is kata or ang tinatawag po forms. And the other one is kumite o ang tinatawag sparring. In kata, it is a fixed sequence of movement.
depending on the style ng karate, yun po ay lahat ng mga movements ng kata ay may ibig sabihin. Okay? Ibig sabihin may self-defense value yung galaw na po yun, yung mga techniques na pinapakita sa kata. Okay? Ang tawag po namin doon are applications, or sa Japanese it's called bunkai. So yun ang isa sa mga events sa karate. And then yung pangalawa po ay ang sparring. Ito po ay may kalaban mismo, one-on-one sila. Tsaka ang nananalo sa sparring ay yung sinong tao ang pinakamaraming points na accumulate in a span of 2 minutes or 3 minutes bout. Ich, Di, San, Shi, Go, Rock, Sech, Hach, Ko, Ich, Ni, San, Shi, Go, Rock, Sech, Hach, Ich, Ni, San, Shi, Yame, Re. So ang sports karate po, lalo na yung sparring, ay may mga rules po siya. Since may mga rules on how to gather points, kailangan rin po, since karate is a semi-contact sport, it has to have some safety gears po para to eradicate yung bone-to-bone contact. So ito po, ang suot po ni Jem ngayon, isa sa mga atleta namin, ay ito po. Ito po ang mitts. Okay? It's not like boxing gloves na sarado, yung kamay ay nasa loob. Ang kamay po ay nasa labas, nasa likod. Pero kita po nyo, the fingers are exposed para po pwede mag-grab sa kalaban. Ito po ang pinapantama sa suntok. Since ang knuckles po ay isa sa mga matigas na buto sa parte ng katawan, kailangan po medyo may malaking cushion po dito. Ito po. So this one, itong material na ito, which is world approved, ay soft foam ang ginagamit. Sa paa naman po, ang isa sa mga contact points will be the instep. Ito po. Okay? Instep guard. And this one is a shin guard. Okay? To protect not only the kicker, kasi kung masanggas ng malakas sa buto yan, sa shin, masakit po yun. Kaya meron siyang instep para minsan kasi may mga tao kasi malalakas din ng sipa eh. To protect also yung tinamaan ng sipa. So ito po yun. Oy, wait! May mga... Teka lang, may trivia ako. Si Doc Joseph, nung bata, nag-shoot cup din siya. Dahil she's the Chinese master. Sige nga, pakita. Doc Joseph, Pero, ito na, sinasabi ko, di ba, when you are a kid, you like to play around. Yeah. So yung nagtuturo sa'yo, lagi mong para matapos-tapos, lagi mong binubugbog. Sinisipa-sipa. Para matapos na yun. Para matapos na yun. So, hindi ko pala dapat awayin si Doc Joseph. Oo. Tsaka itong parating. Mag-aawayan. Ang labo ng segue niya para makasegue lang. Hindi, at dahil dyan, punta tayo sa ikonsulta mo with Ninang Risa Talia. Papindot ng ikonsulta. Takbo! Takbo! Marami sa ating mga Pilipino ang mga business-minded. Pero ang ilan, dahil sa kakulangan ng pinansyal ay nauwi muna sa pangungutang. Partikular na sa mga 5-6 ang kanilang mga ipupuhunan. Pero tama nga ba na simula ng isang maliit na negosyo sa pamamagitan ng pangungutang ng puhunan? Iyan ang sama-sama nating ikonsulta kasama ang ating pambansang ninang na si Ninang Risa dito sa Konsulta Mo. Morning! Sa Shalom Lady in Red. Kaya kasama ko si Ninang. Siyempre, ang reyna pagdating sa usapang kapirahan. Si Ninang, opo. Yun. At nga nakita natin kayo sa BTR, no? Kung Ninang, okay ba na mag-umpisa tayo ng mga kahit maliliit na ng negosyo, pero yung puhunan natin ay manggagaling doon sa 5-6. Pero mas maganda, malaman muna natin, ano ba yung 5-6? Ano ba yung difference nito sa bangko? Bakit 5-6 ang tawag dito, Nina? Bakit hindi mo alam nagpa-5-6 ka eh? Ako? Hindi pa ako na 5-6. Doc Joseph, ano ba yung 5-6? Di ba parang ano yun? Konti-konti yung binabayad ba yun? Tama ba yun? Yung 5-6 na sinasabi natin, kaya siya 5-6, pag nangutang ka ng 5, babayad mo 6. Anim. So ang ibig sabihin nun,
20% ang interest na ibabayad Pareho tayo. mo. Hindi natin alam. Ninang, kasi ang alam ko kasi sa 5-6, Doc Joseph, ito yung mga nakamotor na mga Bombay. Oo. Na nanginingil sila, di ba? Tawag yung mga Bombay na Yun ang sabi nila. We're not saying, Pero may mga Pilipino na nagpapa 5-6 na ninang, di ba? Oo. So actually, yun nga, naging kasabihan. Kasi yung mga nagmumotor, yun talaga ang marami nagpapautang. Pero ngayon, hindi na eh. Marami na rin mga Pinoy na nagpapautang. Pero sinabi lang naman niyang 5-6, pero meron namang iba na nagpapautang din, like sa mga palengke, no? Pinakamarami kasi niyan sa mga palengke, sa mga tricycle driver, sa mga maliliit na tindahan. Pero hindi naman lahat 20%, merong 10%, merong 5%, iba-iba po yung interest rate na ibinibigay. Ninang, sa point of view mo, Ninang, justifiable ba yung 20% na interest pag nagpapautang? Tingin niyo. Alam mo, ang sagot ko dyan lagi, yung before, di ba, nag-uusap tayo, hindi. In fact, dapat nga mas maliit yung interest natin. Ang tamang interest nga, it should not be more than 2% per month. Kasi ang credit card natin, 3 to 375, di ba? Ngayon, sabi ko, pagka talagang nangutang ka, tapos more than 2% yung interest rate, so that's 24% per annum, ibig sabihin parang nahihirapan ka na. Pero alam nyo, nung namasyal ako sa mga palengke, parang nagkaroon ako ng ibang idea, no? Kasi nakita ko dun sa palengke, talagang yung mga maliliit na negosyante, no? Lagi silang kailangan ng puhunan. Lagi silang nangungutang. So sabi ko, paano yun? Parang Bombay type, no? Talagang merong 20% ang interest, merong 10%. Sabi ko, bakit ganon? Paano sila kaahon doon? Pero alam mo, ang magandang nakita ko, kahit pala mangutang sila ng say 20%, pwede nilang mabayaran. Bakit? Kung ang negosyo mo sa palengke ay pagre-retail, so pupunta ka sa bagsakan, di ba? Mamamakyaw ka. So, kailangan mo ng kapital, say 10,000. Tapos babayaran mo ng 12,000. 20% in, say, 30. Normally, ang utangan sa palengke, 30, 45, 60 days, Pero yung 12,000 mo na yon, in 3 to 5 days, babalik sa'yo na 20 to 25,000. Kasi normally sa palengke, lalo na yung mga tingi-tingi, nadodoble yung kita mo. 100%, minsan 200% ang tubo mo. So sa akin, kung makakakita tayo ng negosyo, na yung pagkakakitaan natin na gano'n, na yung basta ang rule natin lagi, yung kikitain natin dun sa negosyo, na gagamitin natin yung pera nating inutang, ay mas mahigit kaysa dun sa rate ng ating inutang. Say, nagbayad ka ng 20%, di ba? Pero kumita ka naman ng 100%, di may 80% ka. At mabilis yon. So, sa akin, maganda pa rin. Kasi kung hindi ka naman nangutang, wala ka namang kikitain. So would it be right to say na okay lang mag 5-6 as long as yung business kung saan ka involved is talagang moving. Talagang mabilis yung syempre paglabas ng product. Basta mas malaki yung kita mo. Ang kita mo. Kaysa doon sa interest ng inutang mo. Para hindi ka malugi. Lagi kang okay na mangutang. Pero ang lang ninang doon di ba Harris, ang difference kasi is like, it's very volatile yung percentage ng kung magkano yung bibigay sa yung interest, 'di ba? Hindi pantay-pantay, 'di ba? Ninang like sinasabi 5, 6, mo. So pwedeng may iba mataas, merong iba pwedeng mong gawin na medyo mas mababa, no? Siguro that's a way na doon rin kumikita ang mga nagpa 5-6. Would you say that? Actually, buhay na buhay. At saka malaki talaga ang kinikita ng yung mga nagpa 5-6. Pero pagka 5% na yung interest, 10% na less than 20, hindi na 5-6 ang tawag doon. May tawag ba doon? Regular na pangungutang. Pero sa akin kasi, mas maganda sana, di marami naman nagpapautang na mangutang kayo dun sa mas malitang interest. Sa mga palengke siguro, yung 5% is medyo reasonable. Kasi ang credit card natin is 3.5%. Diba? Yun, once a month ang collection. Ang hirap kaya mangolekta na araw-araw. Kasi pagka ganun, yung sa mga palengke, sa mga tindahan, araw-araw So, bibigyan mo ng premium yun. Sa akin, yung 5% siguro is okay. Now, ang payo ko dun sa mga nasa palengke, na mga nangungutang, habang kung talagang walang-wala at talagang kikita kayo ng mas malaki, okay lang na 10%,
kagatin ninyo, siguro 20% sa simula. Pero ang subukan po natin ay mag-ipon tayo ng pakonti-konti. Para pagdating ng araw, hindi kailangan na mangutang or malaking kapital na kung malaki lang ang kapital, saka ka lang kailangang mangutang. Yun ang question ko lang nila, no? Kasi in your point of view at sa observation mo, nakita mo na okay lang siya sa mga palengke, di ba? Kasi mabilis nga yung pagbebenta. Pero how about if sa other form of business naman? Okay na ba si 5-6 o mas mahihirapan sila makabawi? Mga medium scale. Pagka mga medium scale, medyo mahirap kasi masyadong malaki na yung interest na gagawin mo. So pag medium scale ka na, say milyon na ang pinag-uusapan natin, ang maganda, pumunta ka na sa mga bangko. Mas mababa na interest. Oo, mas mababang interest. Pero hanggat maaari, pag makakakuha ka na mas mababang interest, so much the better. Yes. Basta yun, lagi nang tatandaan mo na yung kikitain mo dapat malaki lagi. At saka ang gusto kong sabihin dito, okay talaga ang pangungutang na gamitin na puhunan sa isang negosyante, maliit man o malaki. Pero kung regular kang empleyado, yung mga empleyado na fix yung salary mo at ginagamit mo yung pangungutang sa mga yung basic needs mo at saka sa kahit anong bagay. Kasi pagka kunyari empleyado ka, di ba? Fix ang salary mo. Kahit na anong profesyon yan. Ngayon, kung fix ang income mo, laging yung interest is an additional expense na hindi mo dapat ma-incur. So, dapat yung mga hindi nagnenegosyo ay mangungutang lang tayo kung kunyari mag-i-invest tayo, bibili tayo ng bahay, bibili tayo ng kotse. So, kailangan natin na mangutang kasi investment yon. Pero kung hindi investment at gagamitin natin sa basic needs, hindi tayo dapat mangutang. Doc Joseph, no, question ka lang, last question kay Ninang is, enlighten me lang Ninang, no? Hindi ko alam yung 20%, is it, say for example, the deal is 2 months to pay. Yung 20% ba is for the 2 months or every month may 20%? Pag sinabi nating 5-6, every month yan. Okay. Pagka sinabi mo ng 2 months na yan, 60 days na, 40%. hindi na 20%, 10% na yung interest. Per month. Oo. Okay. Sige, last minute. Sige, Ninang. May message ka, Ninang, para sa ating Haris na pakinggan natin yung mga gusto mag 5-6. Magnegosyo. Gusto magnegosyo o gusto pumasok ng pagpa 5-6 o yung mga taong mga kababayan natin na gusto mag 5-6. No? Ang masasabi ko lang po, sa pagninegosyo ay hindi po masama ang mangutang, basta malaki yung kikitahin natin kaysa cost ng interest natin. Pero doon po sa ating mga regular na empleyado ay kung maaari, wag tayong mangutang kundi para lamang sa investments. Ayun. O yan Haris, narinig. Wag tayong mangutang. Hindi. Pero in needs naman no? Kailangan alam mo how to adjust yung, sabi nga ni Ninang, yung utang mo. Diba? Kaya wala namang problema yun. Meron kang savings for your emergency. Yes, oo. Para pag kailangan mo, hindi ka mangungutang, yung savings mo, yun ang gagamitin mo. Okay. Kaya sa mga mangungutang dyan, dapat tandaan, mas malaki yung tubo ninyo. Para may pambayad kayo doon sa utang na yun, 20%. O kung magpa 5-6 mo sila Ninang. Oo, lalong-lalo na doon sa mga taga-palengke. Hello doon sa mga taga-palengke ng Baguio. Wow. Maraming salamat, Ninang Risha. No? Ito nga yung ating expert pagdating sa usapang negosyo, sa usapang mga business natin. Maraming salamat, Ninang. Salamat, Doc Haris and Doc Joseph. Okay, mula dyan, meron tayong, I think, question, Talia. Medical ba ito? Medical question for Doc Joseph. Ito sa South, sa Alabang, Muntinlupa City, si Rhea Cruz Valencia, 36 years old mula sa Alabang. Joseph, meron siyang ikukonsulta sa iyo. Sige. Magandang umaga sa iyo, Rhea. Hello, good morning po. Good morning po, Kuya. Morning. Morning, Rhea. Yes, Doc, ang ikukonsulta ko po is tungkol po sa kidney stone kasi po yung mother-in-law ko po na-detect po na meron siyang kidney stone na around 2-point-something centimeter po. So, ang ginawa po namin, nagpa-shockwave po siya, 2 sessions. Kaya lang po hindi po na tanggal lahat yung kidney stone niya, may natirang kalahati. So, ang itatanong ko po, sa ngayon po kasi hindi po advisable na gawin uli yung procedure. Ano pa po ba yung ibang natural ways or ibang paraan para po matanggal yung kidney stone?
Or at saka po gaano po kadelikado pa po yung ganong kalaking kidney stone sa kanyang kidney? Salamat po. Okay, Rhea. Now, maganda yun, no? Kasi nababanggit niya, Talia, yung size ng stone. Kasi when you have kidney stones, importante kasi yung measurement ng bato mo. Now, ang kanyang bato ay 2+ centimeters, no? Yung standard na ganyan na bato is usually for operation niya. Pero maraming option ngayon, may mga laser treatment, non-invasive. Ang napili kasi ng mother-in-law niya is ESWL or yung shockwave na sinasabi. You have to remember, Rhea, na pag ganyang kalaki ang bato, it will take a few sessions, hindi yan naturally isang session. Kasi dapat mong durugin yung pinaka-core o yung pinakamatigas na parte ng bato. Usually, pag nabibiyak siya at nahahati into several pieces, yun ang mga outer covering niya. Or misa yung shell, pinaka-shell ng bato. Now, sinasabi natin kung anong pwede natin gawin after na 2 sessions ng ESWL, pwede tayo uminom ng mga gamot. Meron tayong mga gamot na para ma-further dissolute or ma-pulverize yung bato para lumambot, okay? Now, just in case, Rhea, in the future, na hindi mailabas lahat ng bigay natin ng gamot at andyan pa rin mga residual stone, you can go into the same procedure na ESWL, okay? Para matanggal yung the rest of the remaining stones, okay? Kasi hindi pwede tayo magkaroon ng matagal o residual stone o na natitirang bato kasi ito kasi pwede mag-attract ng mga infection, okay? Now, hindi lang infection, it can create a new type of stone or maaaring mamuo ulit ng mga bagong bato. Okay? Opo. Doc, pwede po mag-follow up? Sure. Yung sa shockwave po, ilang session po ang pwede sa isang pasyente at gaano po katagal bago po maulit ang isang shockwave? Okay, very good. Ang shockwave kasi, you can go as long as you want, okay? Basta ang interval kasi, pagkatapos ng isang session, every 2 weeks ang pahinga. Okay? So, every 2 weeks, pagkatapos ng first session, 2 weeks, magre-rest, pwede namang mag-shockwave ulit. Okay? Kasi that is non-invasive, hindi na wala namang masyadong complication, okay? Importante ka lang ma-focus mo yung bato at ma-target natin na maigi para madurog siya ng pinong-pino. Okay? So, if you want na mag-shockwave in the future, pwede pa naman, ha? Basta mabigyan ng karampatang clearance, no? Alright? Opo, Doc, last na po. Sige pa. Meron po bang masamang side effect po ito sa pasyente? Wala naman kung binibigyan siya ng clearance ng iyong internist niya, no? Kasi malamang yung in-law mo medyo may edad na. Now, ang ano lang natin, ang worrisome lang natin if meron siya mga blood pictures to, yung kunyari may mga blood problems siya na pwede magkaroon ng hematoma. Okay? So we should be very careful on that kasi yan ang mga initial complication, Talia, ng ESWL, renal hematoma. Pero that is very, very rare, no? Okay. Okay po, salamat po. Thank you, Rhea. Thank you, Doc Joseph. Thanks! Oy, yun. Maraming salamat, Doc Joseph, no, for helping us out dito sa mga concerns natin. Bato. Si Shutokap Joseph Lee. Yeah. Isa pa nga, Doc Joseph, na post, karate pose. Yung may sigaw yung kanina. Anong kanina? Yung Yun! Sige, okay. At dahil dyan, meron tayong something good. Ang ating something good ay hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pang international, diba? Ito ay sa bansang Italy. O, diba? Kasi merong grupo ng mapagmalasakit na pulis sa Italy ang pinag-uusapan nga ngayon sa internet world. Trending ngayon, ikinatuwa po ng mga netizens. Bakit? Ano ba yung ginawa nito? Naging usap-usapan nga sa social media ang kabutihan ng 4 na police officers sa Italy. Ayon sa report, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen na may narinig daw silang umiiyak
sa kanilang kapitbahay. O sino naman itong mga umiiyak na to? Agad namang rumesponde ang mga pulis at nang makausap nila ang matandang lalaking nakatira dito, ay sinabi nito na naiyak lang ang kanyang asawa dahil matagal nang walang bumibisita sa kanila. Kuwawa naman. Kaya naman naisipan ng mga pulis na ipaghanda ng hapunan ang mag-asawa at samahan na rin silang kumain. Labis naman itong ikinatuwa ng mga netizens dahil sila ay may ginawang something good! Kakaiyak naman! Hoy, Kikay Cares sa Facebook. Kikay Cares, don't forget. Lahat ng mga kwentong something good, share na lang doon. Diyan sa Good morning sa mga pasyente ko sa Zero Holistic Wellness Center. Located at? Timog Avenue sa may Quezon City. Alright, maraming salamat Antonio din Hairdressing sa Salon. Antonio's Hairdressing, Nanusay, Organic, CE, and all my other Clinica partners Figura. in life and in health. Clinica Figura also, Doc All your Joseph partners Lee. in life. Happy viewing, Doc Joseph Lee. Sabi niya, all my partners in life. Happy viewing sa mga taga-palengke ng Takurong, Coronadal, Baguio, or Daneta. Hello, Weng. Saka Talia, see you soon. See you soon. Nandito ko pa. Sorry, bukas pala. Alright. Pasensya na pag umiidad po ang tao, ganun nangyayari.